Listado ang 6 na rice trader na pare-pareho ang board of directors. Hinihinalang sangkot din sila sa smuggling ng bigas sa bansa. At kasabay niyan, pasakit sa mga kababayan natin ang 5 pisong taas presyo sa kada kilo ng bigas. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Ngayong Pebrero, nagmamahal na naman ang presyo ng bigas. Kaya si Larry Ibardolaza, 2 palengke na ang inikot para lang maghanap ng mas mura. Nagtingin-tingin ako ng bigas na mas mura, kaso wala pa rin, ang mamahal eh. Ang pinakamurang nakita niya, ang bigasan sa Nepa Q-Mart sa Quezon City na may 50 pesos ang kada kilo. Pero mahal na raw yan dahil noong nakaraang linggo lang, 48 pesos daw ang pinakamura kada kilo. Ayon sa mga retailer, pataas ng pataas ang presyo ngayon dahil sa kakulangan ng supply. Marami raw bigas tayo eh. Nasaan ang bigas na? Pasabi, parang 39 tonelada ba? 39,000 tonelada, parang ganun. Napaka baba ng aming nakukuha, napakalaliit ng volume na nakukuha namin. 43 pesos per kilo ang maximum suggested retail price o MSRP na itinakda ng Department of Agriculture noong Disyembre. Kung makikita natin dito sa palengke, wala na tayong mabibiling bigas na tig 43 pesos ang kada kilo. Itong araw tig 60 pesos ay 5 piso na ang itinaas kumpara noong nakaraang linggo. Ayon sa DA, baka raw hindi na muna silang maglagay ng MSRP dahil nakadepende ang presyohan sa foreign exchange rate at sa presyo sa ibang bansa na sa ngayon ay parehong walang kasiguruhan kung anong direksyon. Paliwanag ng DA. Main reason for kaya tumaas siya ng ganun is basically nga yung pagdating ng imported rice natin na delay dahil sa haba ng holiday, tumating na ng last week lang of January. Yung pang February natin parating pa lang. So yun, but things should normalize soon. Kinonsulta na raw ng DA ang pribadong sektor para malaman ang mga datos patungkol sa produksyon ng mga lokal na magsasaka. Dito raw magkakaalaman kung kailan at gaano karami ang dapat na iangkat para hindi maging malikot ang presyo ng bigas. Isa pang kailangang pagtuunan ng pansin, ang rice smuggling sa bansa. Yan ang tinalakay sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform kanina. Dito lumutang na may hinihinalang 100,000 toneladang bigas na iligal na nakapasok sa bansa. Sangkot umano dyan ang 6 na rice trader na may pare-parehong mga board of directors. Todo tanggi naman ang mga rice traders. Mahirap paniwalaan na you will deal with these companies that have no capacity whatsoever to deliver billions of pesos worth of rice. Sa industry, rice industry, yun po normally ang nangyayari po. So you are admitting na business practice nyo is to deal with bogus companies. Hindi naman po, sir. Humarap din sa pagdinig ang corporate secretary ng Atara Marketing na inaresto ng PNP sa Pampanga. Pansamantala siyang nakalaya sa kondisyong haharap sa Senado. Inatasan ni Senator Erwin Tulfo ang Bureau of Customs at DA na patibayin ang kanilang pagmamatsyag kontra smuggling dahil kung walang striktong monitoring at accreditation, ang mga ordinaryong consumer ang kawawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.